Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, April 4, 2024 at laglag ulit yung market natin, no. So sobrang hina ng market natin. Pero alam ko lumabas na yung yung inflation report sa bandang US. So tignan na lang natin bukas kung ano yung epekto niya. Pero kagabi pa yan eh. So dapat nag-bounce na si PSE kung talagang medyo yun yung kino-concern niya. Kasi ilang araw na tayo, pangatlong araw na tayo na laglag dito sa markets natin. So medyo mahina at mukhang babasagin pa nga natin yung 6,800 closing natin, 6,827.06. So medyo mas mababa naman siya, negative 0.54% yung closing natin. Pero yun nga, net foreign sale ulit ayan. So hindi matapos yung mukhang pullback na yata yung market natin. So 567.31 million net foreign sale pa rin po yung market natin. So more than 4 billion, parang 5 billion na yata yung lumabas dito sa local market natin. So anyway, so mukhang mahina pa. So hindi pa maganda yung makikita natin in the short term, maliban siguro dun sa mga high flyers natin. Ay, tumigil ng mga high flyers natin. So lalakas ng ibang stocks, pero yung syempre yung iba, marami diyan laglagan kasi makita mo dito sina Jollibee minus 3%, ICT minus 2.49%. So marami sa mga big caps is laglagan. Ramdam din natin niya kasi mga big caps din yung ibang hawak natin na stocks naman. Okay? So sa mga winner, so marami dito sa trending stocks natin, itong tatlong nauna dito is winner. So si Plus natin, dumiretso pa rin yung galaw niya. Meron siyang 8.64% na gain. So grabe yung tulak dito. Kay Plus natin, 31.6 million net foreign buy. So merong nagtutulak ng price ditong si Plus natin. Plus, di ba, meron si Plus. Ayan, Plus, meron siya mga news ulit with regards sa magandang expectation niya for the year 2024. So nakakatulong sa sentiment. Pero yung nagtutulak talaga, syempre, kasi 30 million yung net foreign buy natin kay Plus. Ayan, congrats po dun sa mga meron sa kanya. Macro Asia, hindi natapos yung na ito, pangatlong araw ng dire-diretso si Macro Asia natin. So another 6 point, hindi ba ito? Hindi ba naka-hold to? Pero another 6.56% yung galaw niya. So meron siyang net foreign sale siya, no? 388K, malit lang naman. Pero yung price, grabe tumato, no? So nandito na lahat ng good vibes dito sa mga stocks natin nito. MRC, yung paggalaw niya after ng announcement niya kay Rappler. So kukuha daw siya ng more than 30% na stake kay Rappler, si MRC natin. Ayun, nag-spike. So na halos nag 40% siya mga bandang alas 2 yata yan o alauna nung opening natin second half. Nag-spike ka agad yung price action ni MRC natin. So naghahanap talaga ng malalagyan yung ating mga traders kasi nga laglag karamihan ng stocks natin as of this time. So meron siyang 198K net foreign sale naman. Pero ito pala pinakapanalo si MRC. Tapos si Meg, nilagay lang natin dito kasi si APL yung isa nag-trending pero wala naman tayo makita news. Si Meg na lang. Tingnan natin yung price niya kasi lugbukan yung mga blue chips natin. Parang nag-all-time low din itong si Meg natin. So negative 0.5% tapos meron siyang negative 2.27 million net foreign sale. So DMC, ayan. So finally yung inaantay natin na dividendo, meron na, di ba? May news niya. May news na siya na lumabas kanina. So 0.16% lang yung ginalaw niya. Baka pina-price in na niya. And then meron siyang 1.02 million na net foreign buy dito sa market. Si Ionics natin, so talagang SOPI yata pinaka-support na ito. Nag-drop siya ulit, negative 2.7%. So 21K net foreign sell. Laki din ng drop nitong si Ionics natin. Okay? So nandito ka pa sa mga winners. So yung mga hawak ko medyo maraming tinatamaan ngayon kasi nagpo-pullback na po yung ating markets naman. Okay? So yan yung pinaka-overall picture ng market natin. Ayan, disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. May risk po kasi na involved. So due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? So double check mo lagi yung mga stocks na binibili mo, especially during this time, mukhang pabagsak si Philippine markets natin. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating social media o dito sa YouTube. Kalabay Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga posts. So bad times ngayon. Puro bad reviews tayo.
Tapos, join ka dito sa group kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. Or kung nakasubscribe ka, maraming salamat po doon sa nanonood, mga trending stocks review natin. Yung ating mga company reviews, sample trades, basic indicators, fundamentals, and then yung mga risk management natin. So, nandiyan lang naman. Balikan mo na lang. Tapos sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa Palabig Trader crypto to, so medyo mahina pa rin si ano, di ba? Si crypto natin, hindi natin masyado makita. Sumipa ngayon 65 to 66K yung galaw po ng ating cryptos. Palawig Trader na Facebook account para sa social media. Check mo na po para update kayo sa mga posts or dito sa ating Palawig Trader na Facebook page naman. Okay, so double check mo na lang. Bodega Picks, yung articles natin sa local, dito sa US at dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles naman natin. Ayan, so anyway, hindi na tayo nakapag-upload dito. Ayan, meron pa rin naman, buhay pa rin naman yung side hustles natin dyan. Okay, dito tayo sa Twitter natin, yung pinaka-summary, alam ko meron na siyang nilabas dito sa bandang baba. Ayan. So another bad day sa majority ng stocks. Siyempre, sina Plus, sina Mac, MRC, sila lang naman yung malalakas yung sipa as of today. Pero majority ng stocks natin. So makita mo dito, nag-drop malakas si mining negative 1.27%. So tinamaan si services, industrial, negative 0.9%. So ang nagberde is si finance, 0.27 at saka si mining natin 0.57%. Kaya lang yung prospect natin for rebound sa market parang hindi natin makita in the short term kasi puro net foreign sell po yung mga naglalabas ng capital yung ating mga big investors sa market. Okay? So foreign funds bot, meron pa rin naman binili. Banco de Oro, East West, Metrobank Security Bank, MER, Manila Water, EMI, AGI, DMC, JT Cup, CLI, Robinson, Tel Converge, PLC at saka si Plus. Panalo si Plus dito sa mga stocks natin. So, ito yung catalyst ni MRC, listed MRC Allied Incorporated to buy 31.2% stake in Rappler Holdings Corporation. So, mukhang second half of trading natin kasi biglang nag-spike yung price niya. Silipin natin sa 5-minute chart mamaya after magkaroon ng news si MRC naman natin. Si Plus, so ito yung good news niya. DigiPlus allocates up to 2 billion pesos for capex. Ayan, so mag-increase siya ng capex niya. Tapos gold, so tumas yung gold, ibig sabihin yung mga riskier assets bumabagsak. So napupunta sa gold yung mga traders. So Powell's rate cut confirmation. And meron naman pala, meron na siya. So pero ewan ko, baliktad yung galaw sa mga stocks. So Mrs. Yi, 0.69% up ulit. Propels growth with new distribution center in Santa Rosa, Laguna. Pero ang nakapagpa-trigger sa kanya is yung dividends, di ba? 13 o 11% yung dividends niya. So DMCI, ito na yung pinaka-antay natin. So ito na yung pinaka-catalyst niya. So meron siya dividends 0.72 pesos per share. Magkano ba yan? Hindi ko nakita ko ilang percent eh. So preceding 25% siya. Pero, okay, nandito siya. Cash dividend yield of 5.9%. So ganun din. Last year, 6% din yung binigay niya. Parang si SCC, 10% yung binigay from the previous years. So ganun ulit yung binigay naman niya. Okay? So very good para sa may meron DMC. ICTSI, so Subic Joint Shipping Firm Ocean Network Express. PLDT Smart Communications will integrate Ego PH. Tapos DigiPlus, ayan. So yan po, mag-i-increase siya ng CAPEX. Maganda yung prospect ni DigiPlus. Tapos dinudumog ng konti ng foreigners natin. MRC, so ayan na, si MRC pala. Na-post na rin natin kanina. So dividend 6%. Macro Asia, so revenues up ng 64%. Net profits up ng 132%. So ayaw tumigil. Pangatlong araw na nag-i-spike yung price ni Mac. Ito naman si Jollibee, pabagsak naman yung So naglilipatan yung yung mga traders natin pero medyo kawawa yung mga big caps. Ito ba yung kanina alas 6 yan. IMI 2023 net loss expanded to 109 million. At malugi si IMI, wala pa siyang automotive na products o chips. FDC 2023 net income surge 58% plus. Okay na yan. ACN Pro, ACRI, and
UPC Renewables sold PT UPC Sidrap Bioenergy shares to sa Indonesia to, no? Indonesian where wind farm. Ayan. Jollibee through GWPL commits SGD 90 million, 3 billion peso to Titan Dining 2 partners. This investment aims to expand food service in Asia Pacific. Ayan. So bago siyang investment. PNB posts higher net income growth of 18 billion, up siya ng 55%. So maganda talaga yung mga banks. Si Plus, okay na yan. Daming news ni Plus. PAL, okay din yung earnings yan. IMI, lugi. Plus, puro plus. CLI enters joint venture for Japanese-inspired Cebu project. Ayan. So kahapon yan, no? Ilabas natin yung kahapon. FDC plus 58%, IMI lugi. Ayan, kailan lugi tayo kay IMI natin. Jollibee mag-expand. PSCEC, yan yung kahapon. Tapos yung galaw natin is hindi rin ganun ka-optimistic sa nagberde naman sila, no? Pero anyway, so yung sa atin, yung representative natin, nag-drop siya ng negative 0.94%. Okay, so yung iba, yan na yung mga na-post natin kanina. Wala tayong optimistic na news. Kahit yung inflation sa Pilipinas is di natin makita. Yung US market, alam mo yung inflation from 2.4 umakyat siya naging 2.5 o 2.3 naging 2.4. Basta tumaas siya ng konti. Ayan. So sa Philippines, abangan natin kasi April 4 lalabas na rin yung ating inflation report naman. Okay? So hopefully maganda para makabawi ng konti yung price action natin. Ayan. So guys, as usual, yung mga matalastas, yung mga gusto sumali sa trading group, open po siya. Yung mga gusto ng guide sa Philippine market trading or investing, napapa-investing tayo ngayon, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel natin. Okay? So tingin tayo dito sa Philippine markets. Ito na yata yung yung wala siyang confirmation, no? Ito na yata yung pullback na nakikita natin sa kanya. So based sa indicator is mahina talaga. Yung RSI is hindi makabalik sa RSI 50. So bearish yung mga big caps natin plus yung ating MACD is bearish din po siya. So anyway, alam mo na kasi 567.31 million net foreign sell ulit tayo. So negative 0.54%, 6.8 siya. Pero hindi ko maramdaman yung support dito eh. So nag-bounce siya ng konti kung sisilipin mo. Pero mukhang babasagin natin to 6.8. So worst case scenario natin is dito sa support natin malapit sa MA 100. So parang ito na yung ayaw man natin. Parang ito na yung pullback na nakikita natin last time. So ito, pullback to or dito. So nagpo-pullback si PSE natin which is coinciding naman dito din sa area na to. Okay, lugmok na lugmok yung eh. Hindi na tayo makabalik sa 8K 9K yung pinakamataas natin, di ba? So nagsa-sideways yung yung galaw ng market. Ilang taon na tayong sideways? 22 since pandemic sideways pa rin si Philippine markets natin. Pero yung mga banks, di ba, kumita ng matindi. Ayan. So anyway, pinapakita lang natin yung picture natin is parang may pullback tayo na nakikita, especially yun nga sabi natin, wala masyadong net foreign buys sa market natin. Okay? So very bad yung very bad yung sentiment natin. So meron pa tayong isang araw, hopefully mag-bounce si PSE para ang perception natin sa kanya is sideways at hindi broken trend gaya na nakita natin ngayon. So medyo obvious na ulit yung broken trend ni PSE. Okay? So based dito sa losers and winners, so Jollibee minus 3%, ICT minus 2%, so sino pa? URC minus 1%, Converge minus 2%, E-REITs, ASEN minus 1%, Wilcon, so drop lahat ng big caps, minus 3% si Aboitiz Equity Ventures. So ang humila lang sa atin ng konti, BPI 0.7, sino pa? SCC 0.6, MBT 0.59, sino pa? Wala, no? Mga small caps yung gumalaw. JT Cap 2.22%. Okay? So sa winners natin, si MRC, syempre, pumitik yung galaw natin. Ayan. So ito yung chart natin, 28%. Si Plus, okay. Kala ko overdue na to si Plus eh. Pero lakas RSI 93. Grabe optimism. Kay Plus,
Bell, nabuhay ulit, 6%. Nag-bounce siya ulit to after ng mga red candles. Alter, nabuhay si Alter, 5%. Tapos si Ani, nag-bounce ng konti, 3%. Megawide, nabubuhay ulit, 2.26. Nickel, yung mga mining natin, time na ba yan para bumalik? Okay, so yun po yung mga winners. Tapos sa losers is CTS. Ano ba to? Okay, so drop siya 6%, PHA 6%. Nag-drop si PHA din natin. Sino pa? RCI. Okay, minus, talagang ano siya, kulong siya dito sa MA9. IMI, ito, medyo, saan kaya pupulutin itong si IMI natin. Grabe yung drop. Tapos sa FNI minus 3.59, meron Mart minus 3, si dito nag-drop na rin si kinain na rin ni dito yung Verde natin last time nung nag-trending siya dito minus 3%. So nakangain yung market natin, Ionics minus 2.7. Daming drop. Okay, so not so good yung mga stocks natin. As of now, unless nakatutok ko lang dito kina Mac at saka si Plus. Kasi si Mac at Plus, biglang siya, ilang araw na sunod-sunod yung kanilang galawan. Okay? So ito yung nakita natin. Tapos, okay, so hopefully ito na. Hopefully may Good Friday naman natin. By the way, may holiday na naman pala tayo. Nako. Ito na naman, holiday na naman. Oh, rather, ang ibig sabihin, hindi naman on the negative sides dito sa PSE. Kasi pag mahaba yung bakasyon natin, bumabagsak. Pero anyway, yung naman is Hari Raya, di ba? Idul Fitri. So, celebration niya. Okay. So, okay. Hopefully hindi negative yung pagkakasabi natin. Ayan. So, ito yung galawan dito sa US market. So, Nasdaq futures, mukhang magbabounce naman. Bukas 0.4%, Dow futures 0.233. S&P is negative positive 0.27%. Ayan. So, okay naman siya. Okay, so okay pala kahapon, no. Kaya lang nung end of the day, medyo binawi niya. So kaya pala mababa yung closing natin. European markets, okay naman siya, medyo okay naman siya. Tapos dito sa global markets is maliban sa mga major indices natin nag-drop, the rest is verde. So medyo weak talaga yung Philippine markets natin. Hopefully bukas may bounce naman si PSE kasi pangatlong araw na tayo, di ba? So up, parang trap nga yung ginawa ni balik nga tayo ng konti dun sa chart. Parang trap yung ginawa niya, no? Kasi nag-gap up, nag-breakout, tapos bigla cleanos yung gap. Ayan, so parang trap yung galaw ni PSE. Okay? So dito naman sa crypto currencies natin, ano ba yan? So, may bagong coin dito si Moe. Ayan. So anyway, based dito, sideways lang siya. Bitcoin, 66K. Ethereum, 3.3. BNB, 587. And the rest is pullback. Ayan, pullback pala dito sa mga cryptocurrencies natin. Ang dami ng pullback na yun. So puro negative yung nakikita natin dito. 4%, 3%, 2%. Maliban sa major currencies natin. Ito si BNB, nag-up siya ng 5.16%. Okay? So medyo mahina din po. Okay, so yun lang yung mga nakita natin. Balik tayo dito and then pag-usapan natin ng mabilis yung ating mga trending stocks. So si Plus, okay, so super parabolic na si Plus natin. Hindi na yata kaya ito ng extended, kung ito yung extended Fibonacci natin sa kanya. Okay, so sinagad-sagad na niya. Dito sa bandang taas, breakout pa siya. Ayan. Okay. So pag overbought talaga hindi mo masabi, no, mag-overbought pa rin yung stocks natin. So since all-time high si Plus, hindi na lang natin lalagyan na resistance. Support na lang po yan based sa extended Fibonacci or kung gusto mo is yung ating pinaka MA9. So yan yung pinaka-support niya ngayon. Pero super overbought si Plus natin kasi 95, no? 95 yung grabe yung RSI niya. 95. Tapos puro buying talaga yung tinutulak talaga siya. So araw-araw berde yung yung kandila niya. So gaano kataas na ba to? Mula dito sa breakout na to lang So 60%. Pero mula dito sa pinakababa natin last time is laki 300% na siya. Since June, 24 tayo tumingin. Okay, so dito, since 24 is half bagger na o halos bagger na pala 'tong si Plus natin. Okay? So anyway, congrats. Parang
Parang ganito yung galaw ni, tanda ko, yung galaw ni ACM dati, nung kalakasan pa niya, di ba, dire-diretso na umakyat man siya. So meron pa siyang dividends dito, 1.8%. So ito, may tagatulak po kasi, 31.6% plus meron siyang mga good news. So meron siyang clarification ng news dito. So pero anyway, good news naman. Yun nga, sabi natin kanina, yung capex niya is tataasan pa niya. Ayan, so gusto-gusto na investor yung mga ganyan. Okay? So yun po yung optimistic na view natin sa kanya. Kailangang watch out na lang syempre kasi overbought si Plus. Next, Macro Asia, hindi ni Mac ah. So, dire-diretso yung kandila. Sabi natin nakaraan, yung isang taon na drop niya, binawi niya in just, ayan, binawi na niya in just 3 days. So, ayan. So, malakas na talaga to kung umabot pa dito sa 5.39. So, yan yung pinaka-major resistance. Tapos, yung support is malapit dito sa 4.89 naman. Okay, so congrats dun sa mga holders natin. So meron ka ng, meron papalapit pa lang yung dividends. April 18 pala to. Pero earnings, di ba, 132% yung annual earnings nitong si Mac. So malaki, 1 billion eh. 388K net foreign sale and then up siya ng 6.5. 6.5%. Okay? So may news din ba tayo dito? Wala. Si MRC yung nakuha na natin na news. So ganyan lang po muna. Ayan, watch out na rin kasi overbought din yung yung price action natin ng RSI. Next, MRC. So yun na po, yung pinaka-catalyst natin is si Rappler. Bibili siya ng 31% na stake. Ayan, so nga naman, no. Yun lang pala yung kailangan para bumalik ulit yung buhay nitong si MRC na panalo kasi last time nagkaroon siya ng adjustment ng meron siya mga dividends. Last time, di ba, nag-adjust yung price or in-adjust lang yung price nito. Alam ko in-adjust lang yata yung par value nito. Pero anyway, very good pa rin kasi halos makabalik na siya nung nagkaroon siya ng drop dito sa area natin ito. So nag-resist siya ng konti dito sa 1.5 siguro niya, no? 1.5 sinakto niya. So support is dito sa around 1.27. Okay? So hopefully meron pa. Kasi binutas niya bigla yung MA100. Ayan. So may catalyst kasi. So 28.04%, 198K net foreign sell. And then sabi ko nga, nung sinilip ko yung 5-minute chart is alauna, 115. So hindi pa eksaktong alauna, 115. So makyat siya ng grabe, pitik niya, 40%. Lakas, mukhang meron pa. Mukhang meron pa, no? So, kasi yung drop niya, hindi masyadong severe or rather 12% na yung drop niya no, simula dito. Anyway, tingnan natin. Pero sa mga ganitong galaw, mukhang meron pa eh. So, eto lang. Kailan mabutas natin yung 1.5 resistance. Next, si Meg, sinama natin kasi napansin ko nga yung price niya. Breakdown na rin pala itong si Meg. Grabe yung mga stocks na, yung mga may punda. Sila yung binabasura eh. So, laglag, medyo break na pala siya dito ng rather break na yung yung support niya ng konti. Pero negative 0.53. Buti nga to. So, nagda-drop siya pero yung overall drop naman niya, hindi naman ganun kalaki. So, 6%, 7% lang siya. So, minus 2.27 million net foreign sell. And then ngayon is negative 0.53. So, naghanap muna ng support. Wala tayong makita ng support, no? Wala pa. So, leave na lang muna natin yung support nitong si Meg. Okay? So, ilang araw ko na rin nakita nag-trending si Meg last week ba yun? Last week. Okay, next, DMC. Ayan, so meron na po, 2.81 plus 3.86. So ano po yan? More than 6% o halos 6% na dividendo po itong si DMC. Yan na po, yung catalyst natin sa kanya. So, akyat pa ba? Siguro antayin natin yung news ng CHP kung meron nga. Pero ngayon, so since hindi naman nabubuhay yung news kay CHP, so baka sagad na siya dito sa 12.57. So 0.16% and then 1.02 million net foreign buy. Si SCC, nag-drop pa si SCC, no? Wala pa nga yung dividendo niya, nag-drop na siya ng laking green up niya, 6.83%. Tingnan natin kung ang drop ba niya is magiging 10% or na price in na rin niya. Okay, so tingnan natin. So
halos i-breakout din pala ni DMC yung previous na resistance naman natin sa kanya. Okay? So, eto na. So, kung hindi na siya gagalaw, 6% ang predicted natin. So, mga dito, no? Mga 11.4 yung by next week din ba to? Next week, no? April 19. Okay, so yun yung tansya natin na pupunta ni DMC. And then lastly, si Ionics natin. So, mahina pa rin. And then, okay, medyo lumalaban siya pero bearish pa rin yung kandila. And then halos mag-touch siya sa 1 peso na usapan natin from the last few days. So, hindi pa natin makita yung support. Pero medyo pa-oversold na siya. So, wala namang catalyst to si Ionics, pero baka mababa earnings nito. Ina-anticipate na. Ayan. So, hopefully mag-bounce na siya kasi medyo malapit na siya dito sa oversold condition. So, drop ulit tayo, negative 2.7% and then 21.35K net foreign set. Okay? So, yun lang muna. Meron pa tayong isang araw na trading natin and then shorten ulit yung trading natin by next week nga pala kasi nga celebration, Idul Fitri o Hari Raya. Sa mga magse-celebrate, ayan, salamat Hari Raya po. Tapos, tingnan natin bukas, pero medyo pessimistic tayo sa nakikita natin na galaw dito sa isa foreigners natin. Okay, so bukas tingnan natin yung pala. One more trading day naman. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapi Trader YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto Koto, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Big, Money Earners, Twitter, and yung mga sumali sa group. Meron po tayong Patreon channel. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.